kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo, ng obispong si San Estanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig na kaaway. Ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap,
yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Kung inyo pong napansin, napakalinaw naman ng ebanghelyo natin ngayon. Ano ho? Kaya't kung inyong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus muli sa unang pagbasa. Galit naman ngayon, ano ho? Ang naghari sa puso ng mga bumubuo ng Sanhedrin. Kaya ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Kahapon, inggit pa lang. Kaya ikinulong nila ang mga apostol. Mas matindi pala ang galit kaysa inggit. Ano ho? Nainggit sila, ipinakulong. Ngayon nagalit, gusto nang ipapatay. Kung inyo pong napansin ulit, nag-e-escalate
ang intensity ng damdamin. Parang hagdan, umaakyat na ganyan. Bumibigat din ang kayang gawin habang bumibigat ang pakiramdam. Mahalagang mabantayan po natin kung nasaan na tayo sa pag-akyat na ito ng ating emosyon. At bago ang susunod na hakbang, ay makapagdesisyon tayong matibay na tumigil muna sandali, umupo, at huminga ng malalim. Ang mahirap nga lang talaga, ano ho? Nalalaman lang natin na nadaig na tayo ng ating emosyon at ng pinakamabagsik nating kalaban, ang ating sarili, kapag tapos na. Nahimasmasa na tayo at nag-uumpisa na tayong magsisi sa ating nagawa. Pinapalo ang sariling ulo at tinatanong ang sarili, what were you thinking? Yan nga siguro ang problema, no? We were not thinking. Ano bang iniisip mo? Ginaganyan natin sarili natin. Ba't mo nagawa yun? Alam mo namang mali yun. Yung problema nga, hindi tayo nag-iisip. O kung nag-iisip man tayo, hindi tayo nag-iisip ng matuwid o ng tama. Gaya po ng inggit kahapon, mga kapatid, hindi naman sana masama ito, ang galit. Kung mananatili itong karanasan, experience, at kalagayan, state, normal na emosyon po ito na dapat pakinggan, babaran, at tambayan hanggang ma-dissipate. Dahil may mensaheng dala po ito sa atin. Hindi pa ho ito saklaw ng moralidad hanggat hindi pa na-i-express. Ayun, ano ho? Sasabihin nyo, Father, di ho ba ang galit isa sa mga capital sins? Tama po kayo. Tama po kayo. Isa sa mga capital sins dahil ito po ay pinagmumulan ng kasalanan. So pag may ginawa tayo na masama sa ating sarili at sa ating kapwa, dala ng galit, ayun, nagiging kasalanan. Pero kung pakiramdam pa lang, wala pa tayong ginagawa, wala pa tayong sinasabi, hindi pa tayo nagmumura, hindi pa kasalanan. Dito lang po tayo entitled sa ating pakiramdam. Ang akin pong priesthood, isang halimbawa, hindi ako entitled dito. Ipinagkaloob ito sa akin bilang isang regalo. Ano man ang inyong tinatangkilik, kayamanan man yan, karunungan, degree, hindi kayo entitled dyan. Entitled lamang tayo sa ating feeling, pakiramdam. At wala pong makapag-aalis niyan sa atin, sa entitlement na iyan. Kaya po, kung minsan may nagsasabi, Father, gusto kong maalis sa akin itong galit na ito. Bakit ba ako'y galit na galit lagi sa aking biyanan? Wala namang ginagawa sa akin masama. Ay galit na galit ako sa kanya. Father, gusto kong maalis itong aking suklam sa aking manugang. Sasabihin ko naman, naku, pasensya na ho kayo.
at pari lang po ako. Hindi po ako salamangkero. Pag inalis po sa inyo ang inyong pakiramdam, edi hindi na kayo tao. Robot na kayo. O tuod. O poste. Sino ka man ngayon, ano man ang iyong tinatangkilik, gaya ng nabanggit natin kanina, hindi ka entitled dyan. Pero sa feeling mo, entitled ka. Hindi dapat ini-invalidate ang pakiramdam o binabaliwala. Siguro nakaranas na kayo ng ganun, ano ho, nung kay bata pa. Umiyak kayo, in-invalidate ng inyong nanay o ng inyong tatay ang inyong pakiramdam. Iiyak-iyak ka dyan, tumahan ka nga. Ayaw mong tumahan, palo. Lalo kang umiyak. Ay pinalo ka, di ba? Kaya ka umiyak lalo. Magpakalalaki ka nga. Susuot kita sa sako at ihahagis kita sa dagat. Ganyan, ano? O kaya naman, babae, magpakatino ka nga. Para ka diyang kung ano-ano nang masasabi. Tigil ang pag-iyak. Tigil ka naman sa pag-iyak. Hindi iginalang ang iyong pakiramdam. Kaya ka pala umiiyak dahil nasaktan ka. Meron akong kilala, actually nanay ko, ma-share ko lang sa inyo. Pag yung apo niya ay umiyak, tatanungin niya, bakit ka naiyak? Kasi po ganito at ganon. Nakuy, oo nga naman, nakakapaiyak nga talaga yun. Tapos, tigil ang pag-iyak dahil kanyang vinalidate yung pakiramdam. In-affirm niya na oo nga, siguro kung ako nga ikaw, mapapaiyak din ako. Ayun, ano ho? Okay. Mahalaga po ito, yung pakiramdam natin dahil dito po natin nasusuri ang sarili nating mga pagpapahalaga, yung mga values natin. Halimbawa, may nakita ka, sinapak, may kapansanan na nga, sinapak pa, nagalit ka ngayon. Baka sinasabi noon sa'yo na, abay, mahalaga rin siyang tao. Sinasabi noon na meron kang sense of justice na hindi siya dapat balasubasin ng kapwa. Mahalaga po ito dahil sinasabi rin ito sa atin ang dahilan ng ating pag-iral o existence. Diba? Kaya tayo nabubuhay, ginawa tayo ng Diyos sa kanyang image and likeness. Mahalaga tayo sa kanya. Mahalaga po ito dahil dito rin natin nakikita sa pamamagitan ng ating pakiramdam ang mga nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Hindi na ako magbibigay na example. Alam nyo ito, may mga nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Yung mga dahilan kung bakit tayo nagsusumikap sa araw-araw, kung bakit tayo bumabangon, naghahanap buhay, kung bakit ipinagdarasal natin sila. At dahil ito po ay mahalaga, kinakailangan po natin itong pakinggan at pakinggang mabuti. Baka sakali po kasing mas maintindihan natin ang ating sarili. Halimbawa ay kung bakit napakarami ng pagbabagong nagaganap sa ating pangangatawan. Pagharap mo sa salamin, iba na pala. Parang hindi naman ako ganito noong huli akong humarap sa salamin. Bakit napakarami ng mga ganito? Wala naman to noon. Meron na ngayon.
kung napakatagal na tayong laging galit, chronic kung tawagin, baka sakali ring matulungan natin ang ating sarili para maharap ang nakaambang panganib na dulot nito sa ating kalusugan. Kasi, lagi kang galit, di lagi ka ring stressed, kaawa-awa ang iyong puso. Okay. Wala ito rito sa aking kodigo, pero naisip ko lang ngayon, naalala kong i-share sa inyo. Nakaka-addict din po ang galit. Alam nyo yon? Nakaka-addict. Lalo na kung dahil sa iyong pagpapakita ng galit, ay nakukuha mo ang iyong gusto. O, diba? Temo yung bata, naglupagi, gulong sa kalbukan, tulo ang sipon at luha, ay para matigil na lang, ibigay na lang ang gusto. O, naidakuha ang gusto. O, kung minsan nadadala natin yan hanggang sa pagtanda, at nagiging dahilan para makipag-ugnayan sa ganoong paraan. Okay. Tinitingnan ko ang oras. Mahaba pa. Wala nang misang sunod. Nagagalit tayo pag pagod tayo, di ba? Magandang malaman natin, saan ba nanggagaling ating galit? O pag pagod tayo, galit tayo. Pag gutom tayo, di ba? Pag nabusog na tayo, nakangiti na. Nakangiti na. Nawawala na ang galit, ang init ng ulo. Nagagalit tayo pag naaargabyado tayo, nalamangan. Nagagalit tayo pag malungkot tayo. Ba't ba ako malungkot? Hindi ako dapat magpakalungkot. Magagalit tuloy tayo sa ating sarili. At nagagalit tayo pag walang pera. Ano ho? Kaya baka sign yun. Alam ko na, siguro walang pera to. Laging galit eh. Yan. Nagagalit din tayo pag pinapatawan tayo ng mga hindi makatarungan o hindi realistic na mga demands sa ating hanap buhay, ng ating mga partners, ng ating mga significant others. At pag hindi tayo makasulong para gawin ang mga dapat nating gawin, stuck tayo, nakakagalit. Nagagalit tayo pag meron tayong sakit. Pag nabiktima ng krimen o karahasan at kawalang pakundangan o pakialam ng kapwa sa atin o sa iba na nasaksihan natin. Ang buong paligid, mga kapatid, maging ang ating sarili ay punong-puno ng mga dahilan para ikagalit. Ang tanong po sa bandang huli, paalipin ba tayo sa ating galit? Hahayaan ba natin diktahan tayo lagi ng ating emosyon? Alam nyo, sa Ministry of Accompaniment o yung sa counseling, spiritual direction, napakarami pong subok na mga paraan para tulungan ang taong galit. Pero sa pangkalahatan, sa atin pong purpose, sa general audience, ang lumulutang na maaaring magawa ninuman ay ang pagpapatawad at ang pagkukultivate ng pusong mapagpasalamat. Pagpapatawad at pagpapasalamat. Forgiveness and gratitude. At mula doon, uusbong ang graciousness o kagandahang loob. At paminsan-minsan ay matulog din naman. Mag-exercise, tumawa. Kahit hindi katawa-tawa, ang tinatawanan. Alam niyo, pwede nating dayain ang ating brain eh. Hindi niya alam noong part ng ating brain na nagbibigay sa atin ng
masayang pakiramdam, hindi niya alam kung katawa-tawa o corny ang joke. Ang alam lang niya, tumatawa ka. Kaya bibigyan ka niya ng masayang hormones. Ayun ano. Pwede mong dayain ang sarili mong brain. Subukan din natin ang mahinahong pamamaraan. Mahinahong pamamaraan. Gentleness. At dito kailangan po natin ang grasya ng Espiritong Banal. Tanggapin nating mahirap pa rin itong gawin. Oo nga, mahirap pa rin gawin. Kahit nasa tulong ng grasya. It's never easy. Pero kung wala po nito, kung wala pong grasya, imposible po ito. Mahal na poong Jesus Nazareno, ituro niyo po sa amin ang inyong paraan ng kapakumbabaan at kahinahunan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan na nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay, paalak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Oo, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di mapuhang matuwa mula
sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayon lahat. Manalangin po kayo mga kapatid, upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan nilang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayon lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkakais at kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Jesus, hilubin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, hapis at pait, iyo patamisin at hagkan ang sakit ng maging sa rikin. O Jesus, silubin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, aking sugatan, diwa't katawan ay gawing daan ng iyong kaligtasan. O Jesus, silubin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa paggunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.